Sa mismong araw ng kasal ng kaisa-isa kong anak, ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ko, ay ang araw din na pinirmahan ko ang mga papeles. Mga papeles na magbabago sa lahat, mga papeles na mag-aalis sa aking manugang na si Marco ng lahat ng karapatan niya sa mana na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Ang yaman na pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon, ang kinabukasan na inaakala niyang hawak na niya sa kanyang mga kamay, ay bigla kong binawi. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katarungan. Sa isang iglap, ang lahat ng pangarap niya ay naging abo. Nagumpisa ang lahat sa isang hapunan. Isang hapunan na dapat sana'y masaya. Isang selebrasyon para sa aking anak na si Isabel at sa kanyang mapapangasawa si Marco Reyes. Dinala nila ako sa isang magandang restaurant sa Tagaytay na may tanawin ng lawa. Maganda ang lugar, magara, mamahalin. Ang ilaw ay malumanay at ang hangin ay malamig. Sa unang tingin, perpekto ang lahat. Ngunit sa ilalim ng perpektong anyo na iyon, mayroong isang bagay na madilim, isang bagay na hindi tama. Nakangiti ang aking anak na si Isabel, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Suot niya ang engagement ring na ibinigay ni Marco. Ipinagmamalaki niya ito at ipinagmamalaki niya si Marco. Para sa kanya si Marco ay perpekto. Matagumpay, isang magandang partido sabi nga nila. At bilang isang ama, iyon lang naman ang gusto ko para sa aking anak, ang maging masaya siya. Kaya sinubukan ko. Sinubukan kong magustuhan ang lalaking pinili niya. Ngunit habang nakaupo kami roon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. May kakaiba sa paraan ng pagtingin sa akin ni Marco, isang tingin na puno ng pagtatasa, ng paghuhusga. Tinitingnan niya ang aking simpleng damit, ang aking mga kamay na may kunot na, ang aking buhok na halos puti na, at sa kanyang mga mata nakita ko ang lahat. Nakita ko na sa isip niya, ako ay wala ng halaga. Mr. Santos, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pangmamaliit. Nabanggit po sa akin ni Isabel na kayo raw po ay naghahanap ng mga bagong pagkakataon sa ngayon. Naghanap ng bagong pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Para bang sinabi niya na ako ay isang kawawang matanda na palaboy-laboy, naghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideyang iyon. Siguro dahil simple lang ang bahay ko sa Quezon City. Siguro dahil hindi ako nagsusuot ng mga mamahaling relo o damit. Retired na ako, simpleng sagot ko, pero hindi siya nakinig o marahil iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ako po, pagpapatuloy niya na may halong pagmamayabang. Nagtatrabaho ako sa Asenso Tech Solutions, senior manager po ako. Ako po ang nagpataas ng sales namin ng 40%. Tumango lang ako, hinayaan ko siyang magsalita. At nagsalita nga siya. Ipinagmalaki niya ang kanyang sahod, ang kanyang posisyon, ang kanyang mga plano para sa hinaharap. At habang nagsasalita siya, lalo kong nararamdaman ang lamig sa pagitan namin. Dumating ang waiter para kunin ang aming order. Umorder si Marco ng pinakamahal na steak sa menu. Ang anak ko naman ay umorder ng manok. Nang ako na ang tatanungin, sinabi ko, isang soup and sandwich lang sa akin, pakiusap. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Marco. Papa, sigurado po kayo? Tanong niya. Sapat na malakas para marinig ng mga nasa kabilang mesa. Selebrasyon po natin ito. Sumagot ang anak ko. Marco, okay lang, mahal. Mahilig si Papa sa simpleng pagkain. At doon niya binitawan ang mga salitang tumatak sa aking isipan. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, Siyempre, bawat isa sa atin ay may iba't ibang budget. Lubos ko pong nauunawaan. Budget. Ang isang salita na iyon ay nagsabi ng lahat. Sa tingin niya, kaya lang ako umorder ng sopas ay dahil wala akong pera. Dahil ako ay isang matandang naghihirap. Isang matandang kailangang tulungan. Isang pabigat. At hindi pa doon natapos. Habang kumakain kami, patuloy ang kanyang pagyayabang. At pagkatapos, tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sinabing, sa atin lang po ito ha, pero ang ilan sa mga matatandang empleyado sa kumpanya namin, hindi na nakakasabay. Mga pabigat kung magiging tapat tayo, pabigat.
Ganoon pala ang tingin niya sa mga taong nagsumikap ng mas matagal kaysa sa kanyang buong buhay. Ganoon ang tingin niya sa karanasan, sa katapatan. At habang sinasabi niya iyon, nakatingin siya sa akin. Para bang ako? Ako ang tinutukoy niya. Ako ang pabigat. Isang matandang walang utang na loob na dapat ay magpasalamat dahil ang isang matagumpay na lalaki na tulad niya ay pakakasalan ang aking anak. Ang sakit. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sakit. Ang makita ang paghamak sa mga mata ng lalaking dapat sanay rumespeto sa akin. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa taong magiging bahagi ng aking pamilya. Sa sandaling iyon, alam ko na kung anong klaseng tao si Marco. Pero hindi ako nagsalita, hindi ako kumibo, ngumiti lang ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Dahil sa gabing iyon, habang pinapakinggan ko ang kanyang mga kayabangan at pang-iinsulto, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Hindi ito paghihiganti, hindi ako ganoong klaseng tao. Ito ay pagtuturo, isang leksyon na hindi niya malilimutan. Akala niya, kilala niya ako. Akala niya nabasa niya ang buong pagkatao ko dahil lang sa isang order ng sopas. Ang hindi niya alam ang Ascenso Tech Solutions na ipinagmamalaki niya. Ang kumpanyang sinasamba niya ay ako ang nagtayo. Ako at ang aking matalik na kaibigan, si Ricardo Lim, ang mismong boss na gusto niyang pahangain. Ang mga pabigat na empleyadong gusto niyang tanggalin ay mga taong kasama kong nagsimula sa isang maliit na garahe, mga taong tumulong sa akin na buuin ang lahat mula sa wala. At ang pera, ang budget na minamaliit niya ay isang bagay na hindi niya kayang bilangin. Kaya't hinayaan ko siya. Hinayaan ko siyang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng 4 na buwan, hinayaan ko siyang tratuhin ako na parang isang pulubi. Hinayaan ko siyang bigyan ako ng mga payo tungkol sa paghahanap ng trabaho. Hinayaan ko siyang mag-alala na baka mapahiya siya sa akin sa harap ng kanyang mga importanteng bisita sa kasal. Ang bawat pang-iinsulto, bawat pagmamaliit ay parang isang piraso ng puzzle na idinadagdag ko sa aking plano. Ang plano ay simple lang. Sa araw ng kanyang pinakamalaking tagumpay sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain, doon ko ipapakita sa kanya ang katotohanan. Doon niya malalaman na ang matandang minamaliit niya ay ang taong may hawak ng kanyang kinabukasan. Ang kanilang mga salita ay pagsisisihan nila. At iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nakikinig. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Ngayon, ituloy natin ang kwento. Ang biyahe pauwi mula Tagaytay patungong Quezon City ay mahaba. 45 minuto sa kalsada, ngunit para sa akin parang isang buong buhay ang lumipas. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Pabigat. Kontento na sa kung anong meron lang, budget. Bawat salita ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatak sa aking puso. Noong una, may galit. Isang nag-aalab na galit na gustong sumabog. Gusto kong bumalik sa restaurant na iyon, hawakan siya sa kwelyo, at sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Gusto kong isampal sa mukha niya ang katotohanan. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, ang nag-aalab na galit ay dahan-dahang lumamig at naging isang bagay na mas mapanganib. Naging isang bagay na matigas at kalkulado, isang layunin. Pagdating ko sa aking simpleng bahay, hindi ako umupo sa sala para manood ng telebisyon. Hindi ako dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Sa halip, dumiretso ako sa isang silid sa likod ng aking bahay, ang aking study, ang aking santuwaryo. Ito ang silid na hindi nakikita ng karamihan sa aking mga bisita. Ito ang silid na naglalaman ng tunay na kwento ng aking buhay. Ang kwentong walang kaalam-alam si Marco Reyes. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga naka-frame na litrato at mga parangal. Naroon ang papeles ng pagpaparehistro ng Ascenso Tech Solutions noong 1995 na may pirma ko Jose Santos at ng aking partner, si Ricardo Lim. Naroon ang mga litrato mula sa aming unang matagumpay na product launch
kung saan kami ni Ricky ay mukha pang mga bata, payat at pagod, ngunit puno ng pangarap. Naroon ang mga parangal mula sa industriya na sumasaklaw sa 3 dekada. Naroon ang isang artikulo mula sa isang business magazine noong 2018 na tinawag akong ang tahimik na revolusyonaryo ng inobasyon sa AI. Umupo ako sa aking lumang silyang katad at tinitigan ng isang partikular na litrato sa aking mesa. Kami ni Ricky sa loob ng isang masikip na garahe sa Quezon City kung saan nagsimula ang lahat. 30 taong gulang pa lang kami noon at kumbinsido kami na kaya naming baguhin ang mundo at tama kami. Ngayon, ang maliit na pangarap na iyon ay isang kumpanyang may mahigit 800 empleyado at kumikita ng bilyon-bilyon bawat taon. At ang lahat ng iyon, ang lahat ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, ang mga panganib na sinuong namin, ay tinawag lang ni Marco na isang garaheng startup na sinuwerte lang. Sinuwerte. Napakaliit na salita para sa 30 taon ng dugo, pawis at luha. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Ricky. Sumagot siya agad, gaya ng dati. Jose, kamusta ang hapunan kasama ang iyong future son-in-law? Tanong niya. Ang kanyang boses ay masigla. Nakamumulat, Ricky. Nakamumulat, mahinahon kong sagot. Kamusta ang mga bagay-bagay diyan sa opisina? Ganun pa rin kapag wala ka rito. Magulo, tumawa si Ricky. Pero seryoso, maayos naman ang lahat. Maganda ang mga quarterly report. Kailan ka bababalik mula sa iyong eksperimentong ito sa pagre-retiro? Ine-enjoy ko pa ang pahinga, kaibigan. Well, i-enjoy mo lang. Si Marco Reyes sa sales, medyo maingay ngayon. Gusto raw ng mas maraming responsibilidad. Ambisyoso ang bata. Bibigyan ko siya niyan. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Marco Reyes. Kilala mo siya? Senior Sales Manager. 3 taon na sa atin. May mga maganda naman siyang ideya, pero mayroon siyang ganong klaseng tingin na kinakabahan ako. Palaging sinasabi ang tungkol sa pag-modernize ng ating pamamaraan at pagwasak sa mga lumang paradigma. Pagwasak sa mga lumang paradigma, iyon din ang mga salitang ginamit niya kanina. Anong klaseng pagwasak? Tanong ko. Alam mo na, mga tipikal na ideya ng mga batang hotshot. Iniisip niyang mas magiging mahusay ang kumpanya kung walang gaanong legacy thinking. Gusto niyang i-restructure ang mga departamento, magpasok ng mga bagong talento. Kahapon lang, sinabi niya na baka masyado na tayong maraming dinadalang senior deadweight. Senior deadweight. Pabigat, ayan na naman. Interesanting pananaw, sabi ko, pinipilit na maging kalmado. Sa atin lang ito, Jose, sabi ni Rick, pero sa tingin ko nakikita niya ang sarili niya na nagpapatakbo ng kumpanyang ito balang araw. Hindi ko lang masabi kung yun ba ay kahangahangang ambisyon o mapanganib na kayabangan. Tinitigan ko ang litrato namin sa garahe. Siguro pareho, sabi ko. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang aking laptop. Tiningnan ko ang pinakabagong financial statements ng Asenso Tech. Ang lahat ng pinaghirapan namin, binaliwala lang ni Marco Reyes na parang isang swerte sa loto. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Gusto ni Marco na wasakin ang mga paradigma. Gusto niyang alisin ang mga pabigat. Perpekto. Ibibigay ko sa kanya ang eksaktong hinihiling niya 4 na buwan bago ang kasal. 4 na buwan para hayaan siyang maniwala na tama ang kanyang paghuhusga sa akin. 4 na buwan para panoorin siyang ipakita ang kanyang tunay na kulay kay Isabel, sa pamilya, sa lahat ng mahalaga. 4 na buwan para planuhin ang pinaka-edukasyonal na karanasan sa kanyang buong mayabang na buhay. Kumuha ako ng isang legal pad at nagsimulang magsulat. Ang mga komento ni Marco tungkol sa mga founder, ang kanyang pagwawalang bahala sa mga may karanasang empleyado, ang kanyang mapanlibak na payo tungkol sa mga entry-level na posisyon. Bawat insulto, bawat palagay, bawat sandali ng kaswal na kalupitan. Kailangang tandaan at tugunan. Gusto niyang gibain ang mga lumang sistema at magtayo ng bago. Magaling, hahayaan ko siyang subukan. Itinayo namin ni Ricky ang Asenso Tech gamit ang aming mga kamay, isinakripisyo ang lahat para sa isang pangarap. Akala ni Marco, ang karanasan na walang adaptasyon ay pagka-stagnant. Malapit na niyang malaman kung ano ang hitsura ng 3 dekada ng adaptasyon kapag ito ay nakatutok sa isang
napaka-espesipikong target. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari kapag ang mga matagumpay na tao ay tumutulong sa mga kapuspalad. Malapit na niyang malaman. Lumipas ang 2 linggo mula noong gabing iyon. Ginugol ko ang oras ko ng eksakto sa paraan na inaasahan ni Marco. Nagbabasa ako ng dyaryo sa aking beranda, nag-aalaga ng aking maliit na hardin ng mga gulay, ginagampanan ang papel ng isang retiradong walang direksyon sa buhay ng perpekto. Kaya naman nang marinig ko ang isang sasakyan na pumarada sa aking driveway, isang Martes ng hapon, handa na ako. Mula sa bintana ng aking sala, pinanood ko si Marco na bumaba mula sa kanyang BMW. Inaayos ang kanyang mamahaling suit. Ang aking anak na si Isabel ay masayang umakyat sa aking hagdanan, may hawak na mga imbitasyon sa kasal. "Papa!" sigaw ni Isabel, halos pasabugin ang aking pinto. "Mayroon po kaming ipapakita sa inyo." Sumunod si Marco ng mas mabagal. Ang kanyang mga mata ay agad na sinusuri ang aking simpleng tahanan na may pamilyar na ekspresyon ng magalang na pagkadismaya. Ang aking mga muebles ay komportable ngunit hindi mamahalin. Ang mga palamuti ay simple, perpekto para mapanatili ang aking maingat na binuong imahe. "Mr. Santos," sabi ni Marco, ang kanyang pakikipagkamay ay matatag ngunit maikli. "Sana po ay hindi kami nakakaistorbo sa inyong mga gawain sa hapon. Mga gawain sa hapon. Para bang ang ginagawa ko lang buong araw ay manood ng telebisyon at umidlip." "Hindi naman," masaya kong sagot. "Anong sadya ninyo?" Inilabas ni Isabel ang isang eleganteng sobre. "Ang opisyal na imbitasyon sa kasal. Kayo po ang unang makakakita." Binuksan ko ito ng maingat. Ang ganda ng pagkakasulat. "Napakaganda nito, anak. June 15, The Peninsula, Manila." Napaka-elegante. "Si Marco po ang pumili ng venue," buong pagmamalaking sabi ni Isabel. "Doon po ginaganap ang lahat ng importanteng event ng Asenso Tech." Bahagyang umangat ang dibdib ni Marco. "Mahalaga po ang lokasyon para sa mga okasyong tulad nito. Darating po ang boss ko, kasama ang ilang miyembro ng board. Gusto ko po ng isang lugar na nagpapakita ng propesyonal na pamantayan." "Mukhang kahanga-hanga," sabi ko. Inilapag ang imbitasyon sa aking center table. Kailangan ko na sigurong mag-isip ng isusuot ko. Ito na ang sandali ni Marco at sinunggaban niya ito ng buong sigasig. Ang kanyang tono ay nagbago. Naging isang bagay na sa tingin niya ay maingat at nagmamalasakit. "Actually, Mr. Santos, iyan po ang isang bagay na gusto kong pag-usapan." Tumingin siya sa aking suot na slacks at cardigan. "Ang boss ko po ay darating sa kasal, si Mr. Ricardo Lim. Isang napaka-impluensyal na tao. Siguro po, dapat kayong magsuot ng, paano ko ba sasabihin, mas presentable kaysa sa karaniwan." Pinandilatan siya ng tingin ni Isabel, ngunit si Marco ay desidido sa kanyang misyon na pagandahin ang imahe ng kanyang magiging biyenan. "Mayroon naman akong maayos na barong Tagalog," marahan kong sabi. "Sigurado po akong mayroon kayo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay muling sinusuri ang aking damit. Si Mr. Lim po kasi ay nag-e-expect ng isang tiyak na antas ng pagiging sopistikado mula sa mga pamilya ng kanyang mga empleyado. Ang unang impresyon po ay napakahalaga sa negosyo. Nag-e-expect ng pagiging sopistikado si Ricky. Kung alam lang ni Marco na kami ni Ricky ay naghahati sa pizza at nagtatrabaho ng 20 oras sa isang araw noon, kung saan ang pagiging sopistikado ay ang maalala lang na magsuot ng medyas na magkapares. "Huwag kang mag-alala, iho," sagot ko na may simpleng katiyakan. Alam ko kung paano humarap sa mga boss, ngunit ang ekspresyon ni Marco ay nagpapahiwatig na lubos siyang nagdududa. Si Mr. Ricardo Lim po ay isang napaka-impluensyal na tao. Itinayo niya ang Asenso Tech mula sa wala at ginawa itong isang malaking korporasyon. Ang mga taong tulad niya ay napapansin ang lahat. Itinayo mula sa wala. Siguradong matutuwa si Ricky sa deskripsyon na yon, lalo na't literal kaming nagsimula sa wala kundi sa determinasyon at utang sa credit card. "Talaga?" Pinanatili kong neutral ang aking boses. Magiging interesante na makilala siya. Tila may narinig si Marco sa tono ko na hindi sapat ang paghanga, kaya't lumapit pa siya. "Mr. Santos,
Hindi po sa nagiging mahirap ako, pero ang kasal na ito ay kumakatawan din sa aking profesional na hinaharap. Ang opinyon ni Mr. Lim sa aking mga koneksyon sa pamilya ay maaaring makaapekto sa aking career. Kailangan ko pong lahat tayo ay mag-iwan ng tamang impresyon. Ang tamang impresyon, sa madaling salita, kailangan kong magmukhang matagumpay para maging maganda ang tingin sa kanya, ngunit hindi naman masyadong matagumpay para hindi siya ma-overshadow. Anong klaseng impression ba ang gusto mo? Tanong ko. Magalang, konserbatibo, isang taong nauunawaan ang halaga ng pagsusumikap at mga tradisyonal na pagpapahalaga. Ang boses niya ay parang nagpapaliwanag sa isang batang mabagal matuto. Pinapahalagahan po ni Mr. Lim ang mga taong nakamit ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng dedikasyon at merito. Nakamit ang posisyon sa pamamagitan ng dedikasyon at merito. Tulad ng paggugol ng 30 taon sa pagtatayo ng isang kumpanya mula sa simula. Siguro naramdaman ni Isabel ang tensyon. Papa, siguro po tingnan natin ang barong ninyo. Pwede ko po kayong tulungang pumili ng magandang kurbata. Napakabait mo naman, anak. Ngumiti ako sa aking anak, tunay na naantig sa kanyang pagtatangkang pag-ugnayin kami ng kanyang nobyo. Sigurado akong makakahanap ako ng angkop, ngunit hindi pa tapos si Marco sa kanyang proyekto. Ang mahalaga po ay ang pagpapakita ng dignidad. Si Mr. Lim ay may mga tradisyonal na ideya tungkol sa pamilya at personal na responsibilidad. Naniniwala po siya na dapat ipakita ng mga tao ang kanilang sarili ng may pagmamalaki anuman ang kanilang kalagayan. Anuman ang kanilang kalagayan. Ang pariralang iyon ay isang eleganteng insulto na nakabalot sa sutla. Lubos kong nauunawaan, sabi ko. Ang personal na presentasyon ay maraming sinasabi tungkol sa character. Eksakto, ngumiti si Marco, natuwa na natutunan ko ang kanyang leksyon. Mas mahalaga po ang karakter kaysa sa pera para sa mga taong tulad ni Mr. Lim. Nakikita niya ang tunay na kalidad mula sa kabilang panig ng silid. Tunay na kalidad. Siguradong nakikita yon ni Ricky. 30 taon na naming nakikita yon sa isa't isa. Iminungkahi ni Isabel na pumunta kami sa hardin. Sinabing gusto niyang ipakita kay Marco ang aking mga tanim na kamatis. Dinala ako ni Isabel sa labas, iniwan si Marco sa loob na abala sa pag-aaral ng seating chart ng kasal na sadya niyang iniwan sa aking mesa sa kainan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagdulot ng mahahabang anino sa mga hanay ng gulay na inaalagaan ko mula nang magretiro. Papa, ang boses ni Isabel ay may bigat na hindi ko narinig mula noong siya, 16 anyos, at sinusubukang ipaliwanag kung bakit niya hiniram ang aking sasakyan nang walang paalam. Ano po ang binabalak ninyo? Umupo ako sa isang bangkong kahoy na ako mismo ang gumawa noong nakaraang tag-araw. Sinenyasan siyang sumama sa akin. Nagbabalak? Sinusubukan ko lang maging isang mabuting host sa aking future son-in-law. Huwag po ganyan, Papa. Umupo si Isabel, ngunit humarap siya sa akin. Kilala ko po kayo sa buong buhay ko. Mayroon po kayong binabalak at may kinalaman ito kay Marco. At kailangan ko pong malaman kung ano iyon. Mula sa salamin, nakikita ko si Marco na nakayuko sa seating chart. Marahil ay kinakalkula ang pinakamagandang posisyon na malapit sa mesa ni Mr. Lim. Napaka-perpekto ng pagkakataon. Anak, minsan kailangan ng mga tao ng panahon para ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Ano po ang ibig sabihin niyan? Tumalas ang boses ni Isabel sa pagkadismaya. Bakit po ayaw ninyong sabihin kay Marco ang totoo tungkol sa Asenso Tech? Bakit po ninyo hinahayaan siyang isipin na isa lang kayong matandang walang trabaho na nangangailangan ng payo sa career? Ayan na, ang aking anak ay mas matalino kaysa sa inaakala ni Marco. Alam mo pala ang tungkol sa Asenso Tech? Maingat kong tanong. Noon pa man, Papa. Siguro hindi ang mga detalye pero alam ko pong hindi lang kayo basta nagtrabaho doon. Tumulong po kayong itatag iyon. Yung mga litrato sa study ninyo, yung mga parangal na akala ninyo hindi ko napapansin. Yung paraan ng pagsasalita ni Tito Ricky tungkol sa inyo kapag tumatawag siya. Ang mga mata ni Isabel ay nangingilid sa luha.
Bakit po kayo nagsisinungaling sa lalaking pakakasalan ko? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang singsing ay kumislap sa sikat ng araw. Hindi ako nagsisinungaling, Isabel. Hindi ko lang sinasabi ang lahat ng impormasyon. Pareho lang po iyon, di ba? Hinaplos ko ang kanyang mga daliri. Tinanong ba ni Marco ang tungkol sa nakaraan ko? Nagtanong ba siya nang may tunay na interes kung sino ako bilang isang tao? Bubuksan sana ni Isabel ang kanyang bibig para makipagtalo, ngunit isinara niya ito. Pareho naming alam na si Marco ay gumawa ng mga palagay batay sa aking itsura at kasalukuyang pamumuhay at hindi man lang nag-abalang magtanong pa. Pero hindi po ito patas, bahagyang nanginig ang boses ni Isabel. Hindi niya po alam na sinusubok siya. Ang buhay ay hindi patas, anak. Araw-araw, hinuhusgahan natin ang isa't isa batay sa panlabas na anyo. Ang tanong ay, anong klaseng tao si Marco kapag iniisip niyang siya ang nakalalamang? Sa salamin, si Marco ay naglalakad-lakad habang may kausap sa telepono. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kahalagahan sa sarili. Nakita mo kung paano niya ako tratuhin sa hapunan. Mahinahon kong pagpapatuloy. Ang pangmamaliit, ang mga payong hindi naman hinihingi, ang kaswal na pagwawalang bahala sa sinumang sa tingin niya ay hindi matagumpay. Iyan ba ang lalaking gusto mong makasama habang buhay? Natahimik si Isabel ng matagal, pinapanood si Marco sa bintana. Hindi naman po siya palaging ganyan. Kapag kaming dalawa lang, iba po siya, mas mabait. Sigurado akong ganoon nga. Ngunit ang karakter, Isabel, ay hindi kung ano ang ginagawa natin kapag madali ang lahat. Ito ay kung ano ang ginagawa natin kapag iniisip nating walang importanteng nakatingin. So, naghahanda po kayo ng isang uri ng leksyon para sa kanya? Ang boses ni Isabel ay may halo ng pag-aalala at pag-uusisa. Ano po ang mangyayari sa kasal kapag nalaman niya? Ngumiti ako. Naramdaman ang pamilyar na kasiyahan ng isang planong maayos na inilatag. Matututunan niya na ang mga palagay ay maaaring maging mapanganib, na ang pagtrato sa mga tao ng may respeto ay hindi tungkol sa kanilang pera o posisyon sa trabaho, na ang kabaitan ay hindi dapat nakadepende sa estado sa lipunan, at kung hindi siya matuto, kung magagalit siya o mapapahiya, malalaman mo kung sino talaga ang pinakasalan mo. Tumingin ako ng diretso sa aking anak. Isabel, hindi ko sinusubukang sirain ang iyong kaligayahan. Sinusubukan ko itong protektahan. Mas mabuting makita ang tunay niyang kulay ngayon kaysa matuklasan ito 5 taon pagkatapos ng kasal. Tumingin si Isabel sa kanyang mga kamay. Gusto ninyong itago ko ang sikretong ito hanggang sa kasal? Gusto kong magmatiyag ka. Panoorin mo kung paano tratuhin ni Marco ang mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. At pagkatapos, magpasya ka para sa iyong sarili kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Paano po kung magpasya kung si Marco talaga ang taong akala ko? Kung ganoon, sasayaw ako sa iyong kasal at tatanggapin siya sa pamilya ng may tunay na kagalakan. Totoo ang bawat salita ko. Ngunit Isabel, siguraduhin mong nakikita mo siya ng malinaw, hindi lang kung ano ang inaasahan mong makita. Tumayo si Isabel. Mula sa salamin, tinapos na ni Marco ang kanyang tawag. Kasuklaman kanya kapag nalaman niya, mahina niyang sabi. Marahil, ang tanong ay, kasusuklaman ba niya ang kanyang sarili sa paraan ng pagtrato niya sa akin? Tinitigan ako ni Isabel ng matagal, nakikipagbuno sa kanyang mga loyalidad. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Sige po, Papa. Itatago ko ang inyong sikreto. Pero ipangako ninyo sa akin na hindi ninyo ito ginagawa para lang sa paghihiganti. Ipinapangako ko sa iyo, anak, lahat ng ginagawa ko ay dahil mahal kita. Ang mga buwan sa pagitan ng Marso at Hunyo ay lumipas sa isang maingat na isinaplanong sayaw ng paghahanda. Habang si Marco ay nagpapatuloy sa kanyang mapanlibak na mga pagbisita at si Isabel ay nananatiling tahimik, ako naman ay maingat na inayos ang bawat detalye ng pinaka-edukasyonal na regalo sa kasal para sa batang buhay ni Marco. 3 araw bago ang kasal, tumayo ako sa isang kilalang mananahi sa Makati. Ang barong Tagalog na gawa sa seda ng pinya ay perpekto ang tahi. Simple, ngunit elegante.
sapat na mahal para igalang, sapat na konserbatibo para hindi paghinalaan. Ang bagay sa inyo, Mr. Santos, sabi ng mananahi, ang barong na ito ay magbibigay diin sa inyong dignidad nang hindi isinisigaw ang presyo. Iyan mismo ang punto, sagot ko. Ang mahalaga ay ang sinasabi nito ng walang salita. Ang tunay na kalidad ay bumubulong, hindi sumisigaw. 2 araw bago ang kasal, bumisita ako sa isang tanyag na alhasan. Ipinakita sa akin ng sales associate ang ilang mga pagpipilian sa itim na pelos. Ang mga cufflinks na ito na may logo ng Asensotech ay napakaganda. Sabi niya, itinaas ang isang pares na gawas ginto na may maliit na diamante. Pasadyang order po siguro. Isang maliit na alaala, sabi ko, ikinakabit ang mga ito sa aking formal na damit. Perpekto ang kislap nito sa ilaw ng tindahan, sapat na simple para magmukhang hindi magarbo, sapat na kakaiba para agad na makilala ni Ricky. Magaling na pagpili, nagpapahiwatig ito ng tagumpay ng walang pagyayabang. Isang araw bago ang kasal, nakipagkita ako sa aking private banker sa BGC. Ang kanyang opisina ay may tanawin ng buong syudad. Napakalaking halaga para sa isang regalo sa kasal. Tinaasan niya ako ng kilay habang sinusuri ang mga papeles ng transfer. Ito po ay 3 milyong piso. Sigurado po ba kayo, Mr. Santos? Ito'y isang napaka-espesyal na okasyon, sagot ko. Pinipirmahan ang autorisasyon. Nararapat sa aking anak ang pinakamagandang regalo sa kasal. Ang halaga ay 3 milyon. Isang halaga na sapat na malaki para ipakita ang yaman. Sapat na malaki para gulatin ang mga palagay ni Marco tungkol sa aking simpleng pamumuhay. Manager's check po, sabi ko. Gusto kong malinaw na makita ang halaga kapag ibinigay na ito. Nang gabing iyon, naglakad ako sa kahabaan ng Ayala Triangle Gardens, ang aking karaniwang lugar para sa malalim na pag-iisip. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Ang rehearsal dinner bukas ay magsisimula ng huling yugto ng edukasyon ni Marco. Inisip ko ang magiging reaksyon ni Ricky kapag nakita niya ang mga cufflinks ng Asensotech. Si Ricky mismo ang nagmungkahi ng eksaktong disenyong iyon bilang regalo ng kumpanya. 3 taon na ang nakalipas. Agad niya itong maaalala. Ang sandali ng pagkilala na iyon ay magiging sulit sa 30 taon ng pasensya. Ilang buwan na inihanda ni Marco ang kanyang boss para sa kasal ng isang masipag na empleyado sa anak ng isang kapuspalad na matanda. Darating si Ricky na inaasahang makikipag-usap ng magalang sa biyena ni Marco na sawimpalad, marahil ay mag-aalok ng ilang mga salita ng pag-asa. Sa halip matutuklasan niya ang kanyang co-founder na nakaupo sa mesa ng pamilya, suot ang logo ng kanilang kumpanya at nagsusulat ng mga tseke para sa kasal na lumalampas sa taon ng sahod ni Marco. Tumigil ako sa paglalakad. Ang hangin ay mahinahon. Bukas magkakaroon ng bagyo. Ngunit minsan kailangan ang mga bagyo para linisin ang hangin. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Isabel. Rehearsal dinner bukas, 6 p.m. Excited na si Marco na makilala ninyo si Tito Ricky. May oras pa po kayo para magbago ng isip, Papa. Nag-type ako pabalik. Inaasahan ko na iyan, anak. Ang lahat ay mangyayari ayon sa nararapat. At yun ay totoo. Makukuha ni Marco ang eksaktong hinihiling niya. Isang pagkakataon na ipakita ang kanyang tunay na karakter sa harap ng mga taong pinakamahalaga. Ipapakita niya ang kanyang mga pinapahalagahan, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang kahulugan ng halaga ng isang tao. Ang pagkakaiba lang ay ang magiging reaksyon ng mga manunood. Bumalik ako sa aking sasakyan, nararamdaman ang kasiyahan ng isang plano na malapit ng maging perpekto. Bukas ng gabi matutuklasan ni Marco na ang mga palagay ay maaaring maging napakamahal. At sa linggo matututunan niya na ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa inaakalang estado sa lipunan. Ang mga alon ay marahang humahampas sa aking likuran tulad ng hindi mapipigilang paglipas ng panahon. Ang lobby ng The Peninsula Manila ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na kristal habang dumadaan ako sa mga umiikot na pinto. Ang aking refleksyon ay paulit-ulit na lumitaw sa mga makintab na sahig. 20 minuto pa lang ang nakalilipas mula nang magmaneho ako mula Quezon City,
dala ang kasiyahan ng isang manlalaro ng chess na naghahanda para sa kanyang huling tira. Bukas na ang araw ng pagbubunyag, ngunit ang gabing ito ay nag-aalok ng isang huling pagkakataon upang obserbahan ang karakter ni Marco. Ang rehearsal ay gaganapin sa maliit na kapilya ng hotel, isang pribadong espasyo na may mga upuang mahogany at mga stained glass na bintana. Nakatayo si Isabel malapit sa altar sa kanyang rehearsal dress, nagliliwanag sa kabila ng tensyon na nababasa ko sa kanyang mga balikat. Nakita niya ako at binigyan ng isang kinakabahang ngiti. Ang ngiti ng isang taong nag-iingat ng isang malaking sikreto. Lumabas si Marco mula sa isang grupo ng kanyang mga kasamahan sa Asenso Tech. Inaayos ang kanyang kurbata na may kilos na puno ng kahalagahan sa sarili, isang kilos na nakasanayan ko na. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong kapilya nang makita niya ako. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo ang ama ni Isabel. Ang tono ni Marco ay naglalaman ng pamilyar na pangmamaliit na lalo pang pinalakas ng presensya ng kanyang mga profesional na manonood. Ito po si Jose Santos, isang retirado na simple lang ang pamumuhay sa Quezon City. Simple lang ang pamumuhay. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, parang isang mamahaling insenso na sinadyang magtatag ng hierarkiya sa lipunan para sa kapakinabangan ng kanyang mga kasamahan. Isang babae na nakasuot ng mamahaling blazer ang lumapit. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mr. Santos. Nabanggit po sa amin ni Marco na ine-enjoy ninyo ang inyong pagre-retiro. Oh, sobra ba? Sagot ko, kinakamayan siya. Bagamat ang pagre-retiro ay maaaring maging napaka-edukasyonal. Magalang na tumango ang mga kasamahan ni Marco, ang kanilang interes ay agad na nawala. Sa kanilang mundo, ang mga retirado ay ingay lang sa paligid, kaaya-aya, ngunit hindi mahalaga sa mga seryosong usapan. Si Papa po ay may mga simpleng panlasa. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga kalapit na bisita. Walang masama doon, syempre. Iba't ibang henerasyon, iba't ibang inaasahan. Iba't ibang inaasahan, naramdaman kong bahagyang nanigas ang aking panga, ang unang lamat sa aking maingat na pinananatiling kahinahunan. Marco, mahina kong sabi, mag-ingat ka sa mga paghuhusga. Ang bukas ay maaaring magdala ng mga sorpresa. Tumawa siya, isang tawa na mas puno ng kumpiyansa kaysa sa karunungan. Mr. Santos, hindi niyo po kailangang sermonan ako tungkol sa mga tao. Professional kong binabasa ang karakter. Mahalaga po iyon sa sales. Tingnan natin, ang dalawang salitang iyon ay nahulog sa pagitan namin na parang mga bato sa dalisay na tubig. Mayroong isang bagay sa aking tono na nagpatigil kay Marco, ngunit nanonood ang kanyang mga kasamahan at ang pag-atras ay makakasira sa kanyang maingat na binuong imahe. Ang ibig ko pong sabihin, pagpapatuloy ni Marco, ay ang tagumpay ay nag-iiwan ng malinaw na mga palatandaan kung paano manamit ang isang tao, kung saan sila nakatira, kung ano ang kanilang minamaneho. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng mga prioridad at kakayahan. Interesanting teorya. Hindi po ito teorya. Ito po ay obserbasyon. Tingnan niyo po si Mr. Ricardo Lim, ang boss ko, na darating bukas. Makikita niyo ang kanyang kalidad mula sa kabilang panig ng silid. Iyon po ay pinaghirapang respeto, hindi aksidente. Pinaghirapang respeto. Siguradong matatawa si Ricky sa description na yon, lalo na't sabay naming pinaghirapan ang aming respeto. Natutulog sa sahig ng opisina at nabubuhay sa pizza sa loob ng 3 taon. Lumapit si Isabel. Nararamdaman ang panganib. Siguro po ay dapat na tayong mag-focus sa seremonya bukas. Ngunit si Marco ay ginanahan na sa kanyang tema, pinalakas ng kanyang mga manonood. Ang punto ko po, Mr. Santos, ay ang karakter ay nakikita sa mga pagpili. Pinili ni Mr. Lim ang kahusayan sa bawat hakbang. Ang iba naman, itinuro niya ako ng hindi direkta. Ang iba ay pinipili ang kaginhawaan kaysa sa tagumpay. Kaginhawaan kaysa sa tagumpay. Ang insulto ay tumpak, idinisenyo upang makasakit ng hindi halatang malupit. Napakatibay ng iyong kumpiyansa sa iyong mga pagtatasa, sabi ko.
Ang aking boses ay nagkaroon ng unang bahid ng bakal. Ang kumpiyansa po ay nagmumula sa katumpakan. Hindi pa po ako kailanman nagkamali sa paghusga sa kakayahan ng isang tao. Ang ngiti ni Marco ay nagpapahiwatig na nanalo siya sa isang mahalagang punto. Hindi pa kailanman, kahit isang beses. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng 4 na buwan ng pasensya na nagiging isang malamig na layunin. Natahimik ang kapilya, ang mga usapan ay huminto habang naramdaman ng mga bisita ang papalapit na komprontasyon. Marco, tama ka sa isang bagay. Sabi ko, maingat na ibinutonis ang aking jacket. Ang karakter nga ay nakikita sa mga pagpili. Eksakto po ang punto ko. Bukas, magkakaroon ka ng ilang pagkakataon upang ipakita ang sayo. Bahagyang kumurap ang kumpiyansa ni Marco. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig kong sabihin, sabi ko, naglalakad patungo sa labasan ng kapilya, ay ang mga palagay ay maaaring maging magastos. Lalo na kapag ginawa ang mga ito sa harap ng mga taong mahalaga. Mr. Santos, hindi ko gusto. Magandang gabi, Marco. Huminto ako sa pinto ng kapilya, lumingon sa mga natipong bisita. I-enjoy ninyo ang inyong rehearsal. Ang bukas ay nangangako na maging hindi malilimutan. Sumunod sa akin si Isabel. Papa, sandali. Magkita tayo bukas, anak, ang lahat ay magiging ayon sa nararapat. Naglakad ako sa lobby ng hotel nang may sinusukat na mga hakbang, nilampasan ang magalang na tango ng doorman, at lumabas sa malamig na gabi ng Maynila. Sa aking likuran, naririnig ko ang boses ni Marco na bumabalik sa kanyang kumpiyansang tono. Marahil ay ipinapaliwanag ang aking pag-alis sa kanyang mga kasamahan bilang katibayan ng isang maramdaming matanda. Hayaan siyang magsalita. Bukas ng umaga, ang mga parehong kasamahan na iyon ay masasaksihan ang pinaka-edukasyonal na karanasan sa propesyonal na buhay ni Marco Reyes. Ang aking sasakyan ay naghihintay. Habang papasok ako, nasulyapan ko ang kapilya sa mga bintana ng hotel. Si Marco ay masiglang kumikilos. Si Isabel ay nakatingin sa pinto kung saan ako nawala. Ang bukas ay magdadala ng katarungan. Ang gabing ito ay nagdala ng matamis na pananabik ng isang plano na malapit ng maging perpekto. Ang biyahe mula sa Makati pabalik sa Quezon City ay nagbigay sa akin ng 30 minuto upang gawing isang kalmadong determinasyon ang matalas na galit mula sa komprontasyon. Pagdating ko sa aking driveway, ang mga huling insulto ni Marco ay naging pinal na kumpirmasyon na ang leksyon bukas ay hindi lang makatwiran. Ito ay kinakailangan. Umupo ako sandali sa aking madilim na sasakyan. Tinititigan ang aking simpleng bahay. 4 na buwan na ang nakalipas, pinaliwala ni Marco ang parehong bahay na ito bilang katibayan ng aking kabiguan. Bukas, malalaman niya na ang tagumpay ay hindi laging ipinapakita sa laki ng mansyon o sa tatak ng mamahaling sasakyan. Sa loob, dumiretso ako sa aking study at binuksan ang laptop. Nagpadala ng email si Ricky kanina. Inaasahan kong makilala ang iyong future son-in-law bukas. Mukhang ambisyoso si Marco. Ambisyoso? Isa lang iyon sa mga salita para sa kanya. Nag-type ako pabalik. Bukas may makikilala kang napaka-interesanting tao sa kasal, Ricky. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng ilang minuto. Sino naman iyon? Ang aking future son-in-law. Sa tingin ko, marami kayong pag-uusapan tungkol sa karakter at propesyonal na pag-unlad. Nakakaintriga? Dapat ba akong maghanda para sa anumang partikular na bagay? Maging ikaw lang, kaibigan, ang iyong likas na karunungan ay sapat na. Isinara ko ang laptop at lumipat sa aking silid tulugan kung saan ang aking isusuot para sa kasal bukas ay nakasabit, perpektong naplantsa. Ang aking barong Tagalog ay mukhang marangal ngunit hindi magarbo, eksakto ang impresyon na gusto ko hanggang sa sandali ng pagbubunyag. Ang mga cufflinks ng Asenso Tech ay nasa kanilang kahon na pelos, naghihintay na makuha ang atensyon ni Ricky sa tamang sandali. Mula sa drawer ng aking mesa, kinuha ko ang manager's check na kinuha ko kahapon, 3 milyong piso para kina Isabel at Marco Reyes. Ang halaga ay maingat na pinili,
sapat na malaki upang ipakita ang yaman, sapat na malaki upang gulatin ang mga palagay ni Marco tungkol sa aking simpleng pamumuhay. Iniisip ko ang rehearsal ngayong gabi. Ang kumpiyansang deklarasyon ni Marco na hindi pa siya kailanman nagkamali sa paghusga sa kakayahan ng isang tao. Ang kanyang kayabangan ay nakakagulat kahit na para sa kanya. Ngunit perpekto iyon. Ang kahihiyan bukas ay magiging kumpleto dahil ang kanyang kumpiyansa ay napakatibay. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Isabel. Papa, okay lang po kayo? Masama po ang loob ni Marco sa nangyari kanina. Nag-type ako pabalik. Nararamdaman ni Marco kung ano ang dapat niyang maramdaman. Bukas, lilinawin ng lahat ang lahat. Nag-aalala po ako sa binabalak ninyo. Huwag kang mag-alala, anak. Ang katarungan ay bihirang maging kasing lupit ng inaakala ng mga tao. Hindi na siya sumagot. Marahil ay nakikipagbuno sa parehong magkasalungat na loyalidad na gumugulo sa kanya mula pa noong aming pag-uusap sa hardin. Isang bahagi niya ay gustong bigyan ng babala si Marco para mapahina ang dagok bukas. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaunawa na may mga aral na natututunan lamang sa pamamagitan ng karanasan. Lumakad ako sa bintana ng aking study at tumingin sa tahimik na kalye. Ang aking mga kapitbahay ay naghahanda na para sa gabi, nagbabasa, nanonood ng telebisyon, namumuhay sa komportableng buhay retirado na inaakala ni Marco na tanging pagpipilian ko. Wala sa kanila ang nakakaalam na bukas ay magdadala ng pinakakasiya siyang sandali sa aking propesyonal na buhay. Ang pagkalito ni Ricky ay perpekto. Tunay na wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa kasal. Kapag nakita niya ang mga cufflinks, kapag ipinakilala ako ni Marco bilang walang trabahong ama ni Isabel, kapag sa wakas ay dumating ang sandali ng pagkilala, ang ekspresyon ni Ricky ay magiging sulit sa 30 taon ng pagsasama. Sinuri ko ang pag-uugali ni Marco sa huling pagkakataon. Ang pangmamaliit sa restaurant, ang payo sa career, ang pagwawalang bahala sa mga pabigat na empleyado. Ang sermon ngayong gabi tungkol sa karakter na nagpapakita sa mga pagpili. Bawat insulto ay maingat na nakalista, bawat palagay ay dokumentado. Bukas, matutuklasan ni Marco na ang karakter nga ay nagpapakita sa mga pagpili at ang kanyang mga pagpili ay nagpakita ng higit pa sa kanyang inaakala. Naghanda ako para matulog ng may mahinahong katahimikan ng isang sirohano bago ang isang komplikadong operasyon. Handa na ang lahat. Ang barong, ang mga cufflinks, ang tseke, ang perpektong venue kasama ang boss at mga kasamahan ni Marco bilang mga saksi. Sapat na ang alam ni Isabel para manatili sa gilid kapag dumating na ang sandali. Habang pinapatay ko ang ilaw sa tabi ng kama, naramdaman ko ang malalim na kasiyahan ng isang plano na malapit ng maging perpekto. Ilang buwan nang ipinapakita ni Marco ang kanyang mga pinapahalagahan, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang kahulugan ng halaga ng isang tao. Bukas, matututunan niya na ang mga palagay tungkol sa tagumpay ay maaaring maging napakamahal, lalo na kapag ang mga palagay na iyon ay ginawa sa harap ng mga taong tunay na kumukontrol sa kanyang propesyonal na hinaharap. Madali akong nakatulog, puno ng mga pangarap ng katarungan na sa wakas ay makakamit. Sa isang sandali, kaming tatlo ay magkakasamang nakatayo sa harap ng altar. Ako, ang ama, ang aking anak na si Isabel, at si Marco, ang lalaking magiging asawa niya. Ang buong kapilya ay nanonood sa isang taimtim na katahimikan. Maging maligaya ka, anak, bulong ko kay Isabel. Hinalikan siya sa pisngi bago ako umupo sa aking upuan sa unang hanay. Ang seremonya ay nagpatuloy ng may tradisyonal na dignidad. Nagpalitan ng mga panunumpa sina Marco at Isabel ng may halatang katapatan. Ang kanilang mga salita ay naglalaman ng tunay na damdamin sa kabila ng mga tensyon sa ilalim. Nahanap ko ang aking sarili na tunay na naantig sa kanilang mga deklarasyon ng pag-ibig at pangako, kahit na inaasahan ko ang edukasyon na susunod. Nakaupo si Ricky 2 upuan ang layo.
Paminsan-minsan ay sumusulyap sa aking direksyon ng may magalang na pag-uusisa. Hindi magtatagal, ang pag-uusisa na iyon ay magiging isang bagay na mas interesante. Idineklara sila ng pari bilang mag-asawa at hinalikan ni Marco si Isabel nang may sigasig ng isang lalaki na naniniwalang ang kanyang hinaharap ay perpektong ligtas. Ang kapilya ay sumabog sa palakpakan, ang mga bisita ay tumayo upang ipagdiwang ang bagong mag-asawa, habang ang mga kampana ng kasal ay tumutunog mula sa sound system ng hotel. Habang nagsisimula ang paglabas, napansin kong muling sinusuri ni Marco ang mga tao. Ang kanyang mga mata ay hinahanap si Ricky ng may halatang kasiyahan. Matagumpay niyang napakasala ng babaeng mahal niya sa harap ng kanyang propesyonal na tagapayo, na nalampasan ang potensyal na kahihiyan mula sa kanyang walang trabahong biyenan ng walang anumang insidente. Ang receiving line ay nabuo sa pasukan ng kapilya. Ang mga bisita ay nag-aalok ng kanilang pagbati habang si Isabel at Marco ay nagniningning sa kagalakan ng bagong kasal. Pumwesto ako ng naaayon bilang ama ng nobya, tumatanggap ng mga pagbati at papuri tungkol sa magandang seremonya. Si Marco ay nasa kanyang elemento na ngayon, ipinapakilala si Isabel sa kanyang mga kasamahan ng may halatang pagmamalaki. Ang asawa ko, paulit-ulit niyang sinasabi, nilalasap ang bagong titulo. Ang kanyang kumpiyansa ay ganap na bumalik. Ang komprontasyon kagabi ay nakalimutan na sa ningning ng tagumpay ng kasal. Sa gitna ng mga tao, nakita kong papalapit si Ricky sa receiving line. Marahil ay naghahanda na mag-alok ng angkop na pagbati sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Ang sandaling 4 na buwan kong pinlano ay sa wakas ay narito na. Nakita ni Marco ang paglapit ni Ricky at hindi sinasadyang umayos ng tayo. Ang ambisyosong empleyado na naghahanda na pahangain ang kanyang boss sa huling pagkakataon. Dumaan ang mga bisita isa-isa, mga tito at tita, mga pinsan, na matagal ko nang hindi nakikita, mga kaibigan ng pamilya na nakasaksi sa paglaki ni Isabel. Bawat isa ay may ngiti, may yakap, may mainit na salita. Congratulations, Jose, napakaganda ng anak mo. Ang swerte mo naman sa iyong manugang, mukhang napakabait at matagumpay. Ngumiti lang ako at tumango, kung alam lang nila. Kung alam lang nila ang tunay na kulay ng lalaking katabi ng aking anak. Habang papalapit si Ricky, unti-unting bumagal ang mundo sa paligid ko. Ang ingay ng mga nag-uusapang bisita ay tila humina. Ang musika ay naging isang malayong tunog. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang 3 tao sa harap ko. Si Marco na puno ng pag-asa, si Isabel na may bahid ng kaba sa kanyang mga mata, at si Ricky na walang kamalay-malay sa dramang malapit ng maganap. Ang puso ko ay kumakabog, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pananabik. Ito na ang sandali ng katotohanan, ito na ang paghuhukom. Lumapit si Ricky, ngumiti siya ng malapad. Marco, binabati kita. Napakagandang seremonya. Salamat po Mr. Lim, malaking karangalan po na narito kayo. Tumingin si Marco kay Isabel. Mr. Lim, gusto ko pong ipakilala ang aking napakagandang asawa, si Isabel. Magalang na nakipagkamay si Ricky kay Isabel. Isabel, ikinagagalak kitang makilala. Palagi kang ikinukwento ni Marco. Congratulations sa inyong dalawa. Salamat po Mr. Lim. Isang karangalan din po na makilala kayo. Ito na, ang huling bahagi ng pagpapakilala. Humininga ako ng malalim. Tumingin si Marco sa akin at sa isang iglap nakita ko ang lahat ng kanyang pangmamaliit sa nakalipas na 4 na buwan. Ang pagtingin na para bang ako ay isang abala, isang bagay na kailangan niyang tiisin para makuha ang gusto niya. At sa harap ng pinakamahalagang tao sa kanyang karera, ibinigay niya ang kanyang huling mapanirang pagpapakilala. Ito ang sandali na magpapabago sa lahat. At ito naman po, sabi ni Marco, at sa pagsabi niya nito, ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang sigla nang ipakilala niya si Isabel. Napalitan ito ng isang tono na sinadyang maging kaswal, ngunit sa ilalim nito ay may halong pagwawalang bahala, na parabang isa lang akong hindi importanteng detalye sa kanyang perpektong araw. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa aking direksyon
Ang aking biyenan, si Jose Santos. Huminto siya sandali, isang kalkuladong paghihinto na para bang naghahanap ng mga salitang maglalarawan sa akin nang hindi direktang nakakainsulto. Ngunit malinaw pa rin ang mensahe. Siya po ay, ang kanyang pag-aatubili ay isang pagarte, isa pong retiradong walang trabaho at simpleng namumuhay sa Quezon City. Ang mga salita ay binitawan sa hangin. Simple, walang trabaho. Ang panghuling hatol ay ibinigay na sa harap ng kanyang boss, sa harap ng kanyang mga kasamahan na nakikinig sa bawat salita, sa harap ng lahat ng bisita. Ipininta niya ang isang larawan ko bilang isang kaawa-awang matanda, isang taong dapat kahabagan. Ang mga kasamahan ni Marco ay tumango na tila nauunawaan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng magalang na awa para sa akin at lalong paghanga para kay Marco, ang batang bituin na nagawang umangat sa kabila ng pagkakaroon ng isang simpleng pamilya. Naramdaman ko ang pagtingin nila sa akin, ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga na natutunan nila mula sa kanilang leader. Ngunit ang reaksyon ni Ricardo Lim ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Hindi siya tumango. Hindi siya ngumiti ng may awa. Sa halip, ang kanyang profesional na ngiti ay dahan-dahang naglaho mula sa kanyang mukha na parang isang maskarang nabasag. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng magalang na interes ay biglang nanlaki. Tumingin siya sa akin ng diretsyo na para bang nakakita siya ng isang multo. Isang multo mula sa isang malayong nakaraan na biglang nagpakita sa kasalukuyan. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Jose, ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang mga labi. Halos isang bulong, puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Jose Santos. Napakurap si Marco. Ang kanyang perpektong ngiti ay nagsimulang maglaho. Ang pagkalito ay gumuhit sa kanyang mukha. Malinaw na hindi ito ang inaasahan niyang mangyari. Ang plano ay para humanga si Mr. Lim sa kanyang kabaitan sa pagtanggap sa isang simpleng biyenan. Hindi para kilalanin siya na parang isang matagal nang nawawalang kaibigan. Oo po, nauutal na sagot ni Marco. Kilala niyo po siya? At doon ang pagkabigla ni Ricky ay naging isang bagay na mas malakas. Kilala siya? Ang kanyang boses ay biglang tumaas, naging malakas at matalas, puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng usapan sa paligid. Ang malambing na jazz mula sa string quartet ay tila naputol, ang tunog ng mga kubyertos ay huminto. Lahat ng mga mata sa banquet hall ay napunta sa aming direksyon na para bang kami ang entablado at sila ang mga manonood. Jose, anong ginagawa mo rito? Itanong niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Ito na ang pagkakataon ko. Ang sandaling 4 na buwan kong hinintay. Kalmado kong inilahad ang aking kamay kay Ricky. Dumadalo sa kasal ng anak ko, sagot ko, ang aking boses ay matatag at malinaw. Masaya akong makita kang muli, Ricky. Mukhang maganda ang kalusugan mo. Ang mukha ni Marco ay isang nagbabagong tanawin ng mga emosyon, pagkalito, pagdududa, at pagkatapos, isang dahan-dahang pag-usbong ng takot. Mr. Lim, sabi niya, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Baka po may pagkakamali. Siya po ay ama lang ni Isabel. Wala po siyang trabaho. Wala siyang trabaho. Ang mga salitang iyon ang naging huling patak. Tumingin si Ricky kay Marco, hindi na nang may pagkalito, kundi nang may isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya sa labas ng boardroom. Isang tingin na malamig at matalim. Walang trabaho? Tumingin si Ricky mula kay Marco pabalik sa akin at doon ang kanyang mga mata ay tuluyang bumaba sa aking mga pulso. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng mga chandelier, ang aking mga gintong cufflinks ay kumislap. Ang logo ng Asenso Tech, ang pamilyar na simbolo na sila mismo ni Marco ang nag-aproba ng disenyo. Ang logo na kumakatawan sa 30 taon ng aming pagsasama, pawis at tagumpay. Nakita ko ang sandali ng ganap na pagkaunawa sa mga mata ni Ricky. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit.
Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga cufflinks patungo sa mukha ni Marco at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay parang isang kulog sa tahimik na silid. Marco, ito si Jose Santos, ang co-founder ng Asenso Tech Solutions, ang business partner ko sa loob ng 30 taon. Ang bawat salita ay isang bomba na sumabog. Ang mga mukha ng mga kasamahan ni Marco ay nagbago mula sa paghanga tungo sa ganap na pagkagimbal. Si Isabel ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At si Marco ay tila tinamaan ng kidlat. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sobrang takot. Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara. Ngunit walang salitang lumabas na parang isang isda na iniahon mula sa tubig. Partner, sa wakas ay nakapagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Imposible. Siya lang ay... Ano siya, Marco? Ang boses ni Ricky ay walang bahid ng awa. Ang taong nagtayo ng ating kumpanya mula sa wala, ang henyong lumikha ng kalahati ng ating mga pangunahing teknolohiya, ang aking pinakamatalik na kaibigan at kasamahan na tinawag mong walang trabaho? Napatingin sa akin si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong katatakutan. Ang mayabang na lalaki mula sa hapunan, mula sa rehearsal, ay biglang nawala. Ang natira ay isang batang lalaki na takot na sa wakas ay napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Ikaw, bulong niya, ikaw talaga ang co-founder at pangunahing shareholder ng Asenso Tech Solutions, mahinahon kong kinumpirma. Ang aking boses ay pumutol sa tensyon. Ang kumpanya kung saan ginugol mo ang 3 taon sa pagpapaliwanag sa akin kung paano talaga gumagana ang negosyo. Ang katotohanan ay lumapag na parang isang palakol. Ang buong banquet hall ay nakatayo na parang mga estatwa nakasaksi sa isang profesional na pagguho na mas dramatiko kaysa sa anumang teleserye. At sa gitna ng lahat ng ito, si Marco Reyes ay nakatayo, wasak at nalilito, habang ang mundo na maingat niyang binuo sa paligid niya ay gumuho sa kanyang paanan. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa maputlang pagkagulat tungo sa kulay abo ng purong desperasyon. Sa paligid namin, ang resepsyon ng kasal ay naging isang teatro ng katotohanan. Yun ang mga bisita ay nakalasayo na parang may estatwa, ang kanilang mga baso ng champagne ay nakalimutan na sa kanilang mga kamay, nakasaksi sa isang palabas na mas kapanapanabik kaysa sa anumang selebrasyon. Ang mga kasamahan ni Marco sa Asenso Tech, ang mga parehong taong humanga sa kanyang kumpiyansa kanina lang, ay nakatayo na ngayon na parang mga estatwa ng asin, marahil ay kinakalkula kung paano ilalayo ang kanilang sarili mula sa sakunang ito. Mr. Lim, pakiusap po. Hindi ko po alam, ang boses ni Marco ay basag, isang desperadong pakiusap mula sa isang taong pinapanood ang kanyang buong karera na maglaho sa isang iglap. Hindi niya po sinabi sa akin na nagtrabaho siya sa Asenso Tech. Nagtrabaho sa... Ang mga kilay ni Ricky ay tumaas ng may mapanganib na kalmado. Marco, si Jose ay hindi nagtrabaho sa Asenso Tech. Si Jose ay Asenso Tech. Ang kalahati ng mga patent sa ating mga pangunahing teknolohiya ay may pirma niya. Ang bawat impormasyon ay isang sunod-sunod na suntok. Halos makita ko ang mga kalkulasyon sa kanyang isipan, ang bawat mapanlibak na komento, bawat hindi hinihinging payo, bawat sandali ng kaswal na pagwawalang bahala ay bumabalik sa kanya na may nakakawasak na kalinawan. Kaya ko pong ipaliwanag ang lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pabalik-balik siyang tumitingin sa amin ni Ricky. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Ang tanging hindi pagkakaunawaan dito, ang boses ni Ricky ay nagkaroon ng bakal na ginagamit niya sa mga negosasyon ay kung paano nagawang tratuhin ng aking senior sales manager ang aking business partner na parang isang kaso ng kawanggawa sa loob ng 4 na buwan nang walang sino mang nagsasabi sa akin. Lumapit si Isabel na ngayon ay hayagang umiiyak, ang kanyang wedding dress ay sumasayad sa lumalaking tensyon. Mr. Lim, Tito Ricky, totoo po hindi po alam ni Marco.
Si Papa po ay hindi kailanman nagbanggit ng koneksyon sa kumpanya? Hindi na dapat kailanganin ng iyong ama na banggitin pa iyon, Isabel, sagot ni Ricky. Ang kanyang atensyon ay nakatutok kay Marco na parang isang laser. Ang pangunahing respeto sa kapwa ay hindi nakadepende sa posisyon sa trabaho o sa laman ng bank account ng isang tao. Si Marco ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng walang direksyon habang ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig ng walang kaayusan. Ang totoo po, Mr. Lim, palagi ko pong nirerespeto ang mga tao. Palagi, sinusubukan ko lang pong tumulong, nag-aalok ng gabay. Alam niyo na, payo sa career. Payo sa career, ang boses ni Ricky ay kayang palamigin ng champagne. Nag-alok ka ng payo sa career sa taong lumikha ng iyong trabaho? At pagkatapos, ibinigay ni Ricky ang huling dagok. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang scalpel. Ipaliwanag mo sa akin kung paano nagpapakita ng respeto ang isang tao sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang biyenan, sa aking business partner na isang pabigat. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki sa purong takot. Hindi ko po sinabi, yan, hindi ko. Sa Lunes, putol ni Ricky sa kanyang mga protesta, maaari mong ipaliwanag ang iyong kahulugan ng respeto sa human resources. Maaari ka na ring magsimulang maghanap ng bagong trabaho. Hindi, ang kanyang pagtitimpi ay ganap na nawasak. Mr. Lim, pakiusap po. Araw po ito ng kasal ko. Nagkamali po ako, pero kaya ko pong itama ito. Ang pagkakamali, malamig na sagot ni Ricky, ay sa akin. Dahil sa pag-promote sa isang taong hinuhusgahan ng iba, batay sa kanilang itsura sa halip na sa kanilang karakter. Ang mukha ni Marco ay nawalan na ng kulay, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hinawakan ni Isabel ang kanyang braso, ngunit masyado na siyang nalulunod sa takot para mapansin ang anumang aliw. Mayroon po dapat akong magawa, nagmamakaawa si Marco. Ang kanyang boses ay parang sa isang batang lalaki. Isang paraan para maitama ito, hihingi po ako ng tawad sa publiko, tatanggapin ko po ang demotion, kahit ano. Tiningnan siya ni Ricky na parang nakatuklas ng amag sa isang mamahaling alak. Hihingi ka ng tawad kay Jose, syempre. Kung may magbabago ba yon, tingnan natin. Ang ulo ni Marco ay biglang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pag-asa. Ang uri ng takot na para lang sa mga taong pinapanood ang lahat ng kanilang pinaghirapan na maglaho ng sabay-sabay. Ang kumpiyansang batang ehekutibo na nagsermon sa akin tungkol sa tagumpay ay napalitan ng isang taong mukhang babagsak anumang oras. Mr. Santos, Jose, Papa, pakiusap po. Nanginginig ang kanyang boses sa tunay na takot. Alam ko pong nagkamali ako, pero kaya ko pong matuto. Kaya ko pong magbago. Pakiusap po, huwag ninyong hayaang sirain niya ang aking karera. Ang sandali ay nanatili sa pagitan namin na parang isang espadang matalim at kumikinang handang bumagsak. Si Marco ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang buong hinaharap ay nakasalalay sa dulo ng aking mga susunod na salita. Si Isabel ay nanonood, ang mga luha ay nagbabantang sumira sa kanyang wedding makeup, napunit sa pagitan ng dalawang lalaking pinakamamahal niya. Si Ricky ay naghihintay, handang isagawa ang isang profesional na hatol ng kamatayan. Tiningnan ko si Marco at sa ilalim ng takot at desperasyon, nakita ko ang isang bagay na iba. Nakita ko ang tunay na pagsisisi. Hindi lang takot para sa kanyang karera, kundi ang tunay na pagkaunawa sa kanyang nagawang mali. Ricky, mahina kong sabi, ang aking boses ay malinaw na narinig sa tahimik na bulwagan. Sandali. Tinaasan ako ng kilay ni Ricky, ngunit nanatili siyang tahimik, nagpaparaya sa desisyon ng kanyang partner tulad ng ginawa niya sa loob ng 3 dekada. Marco, sabi ko, pinapanatiling malumanay ngunit matatag ang aking boses. Tumingin ka sa akin. Itinaas niya ang kanyang mga mata at doon nakita ko ito, ang tunay na pagsisisi. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Pagpapatuloy ko, pinapanood ang ginhawa na bumaha sa kanyang mukha. Ngunit mayroon akong isang kondisyon para sa aking kapatawaran. Kahit ano po, pulong ni Marco, kahit na ano.
Huwag mo nang husgahan muli ang halaga ng isang tao batay sa laki ng kanyang sahod o sa tatak ng kanyang damit. Huminto ako, hinahayaan ang mga salita na bumaon. Ang karakter ay hindi nasusukat sa piso at ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa laman ng bank account. Ang bawat tao, iho, anuman ang kanyang estado sa buhay, ay may dignidad. Tandaan mo yan. Sunod-sunod siyang tumango, ang mga luha ng ginhawa at tunay na pagsisisi ay magkahalo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko po, ipinapangako ko, natutunan ko na po ang aking leksyon. Lumingon ako kay Ricky na pinapanood ang aming pag-uusap ng may maingat na atensyon. Ricky, si Marco ay gumawa ng mga palagay batay sa hindi kumpletong impormasyon. Lahat tayo ay nagawa na iyan sa iba't ibang punto ng ating mga karera. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Ricky, bagamat ang kanyang mga instinct bilang ehekutibo ay nanatiling alerto. Hinihiling mo sa akin na kalimutan ang 4 na buwan ng kawalang galang sa aking business partner? Hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang na minsan ang pinakamagagandang aral ay nagmumula sa habag sa halip na sa parusa. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Marco. Si Marco ay may magandang track record sa kumpanya. Ang kanyang mga numero sa sales ang nagsasabi niyan. Marahil ang karanasang ito ay gagawin siyang isang mas mahusay na manager, hindi lang isang mas maingat. Si Marco ay pabalik-balik na tumingin sa amin ni Ricky na parabang pinapanood ang kanyang buong hinaharap na pinag-uusapan ng mga puwersang hindi niya kontrolado. Lumapit si Isabel, ang kanyang kamay ay hinawakan ang braso ni Marco sa 1 kilos ng suporta at pagkakaisa. Pinag-aralan ni Ricky si Marco ng matagal, ang kanyang mga instinct bilang negosyante ay nakikipaglaban sa kanyang respeto para sa desisyon ng kanyang partner. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Marco, ang boses ni Ricky, ay naglalaman ng formal na awtoridad, ngunit nawala na ang matalas na gilid nito. Mananatili ka sa iyong posisyon, ngunit nasa ilalim ka ng probation sa loob ng 6 na buwan. Anumang pahiwatig ng mga ugaling inilarawan ni Jose at mawawala ka. Naiintindihan mo ba? Lubos? Lubos ko pong naiintindihan, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay makapal sa pasasalamat at pagod. Salamat po, Mr. Lim. Salamat po sa inyong dalawa. Inilahad ko ang aking kamay kay Marco at kinamayan niya ito ng may mahigpit na hawak ng isang taong sumiselyo sa isang sagradong kasunduan. Welcome sa pamilya, iho, mahina kong sabi. Sikaping tandaan na ang lahat ay karapat-dapat sa respeto hanggat hindi nila pinapatunayan ang kabaligtaran. Tatatandaan ko po, Papa, pangako niya. Hinding-hindi ko po makakalimutan. Lumapit si Isabel at niyakap kaming dalawa ng sabay. Ang kanyang kagalakan ay halata sa kabila ng traumatikong pagbubunyag. Sa paligid namin, ang mga bisita ng kasal ay nagsimulang mag-relax. Ang mga usapan ay nagpatuloy habang ang drama ay nalutas at naging isang bagay na kahawig ng pagkakasundo ng pamilya. Tinapik ako ni Ricky sa balikat, ang kanyang pamilyar na ngiti ay bumabalik. 30 taon at nagagawa mo pa rin akong sorpresahin, partner. Ang pagre-retiro ay nagpapanatiling interesante sa buhay, sagot ko. Ang string quartet, na naramdamang tapos na ang krisis, ay nagpatuloy sa kanilang malambing na mga himig. Ang mga baso ng champagne ay muling itinaas. Ang mga usapan ay bumalik sa normal na mga paksa sa kasal. At natutunan ni Marco na minsan ang pinakamahalagang aral ay dumarating na nakabalot sa mga hindi inaasahang regalo. Habang nagpapatuloy ang resepsyon sa paligid namin, pinanood ko si Marco na nakikipag-ugnayan sa ibang mga bisita. Napansin ang mga banayad na pagbabago sa kanyang kilos. Ang gilid ng pagiging superior ay napalitan ng isang bagay na kamukha ng pagpapakumbaba. Minsan, ang katarungang inihain ng may karunungan ay mas matamis kaysa sa paghihiganti.